Okay, once again, maayong gabi sa ato ang nagkalain-lain diri na tingog der. Sa ato ang gitawag og Facebook, maayong pagtan-aw, maayong paglili diri sa ato ang kada gabiing talakayan sa ato ang matag gabi nga Bible study nato. So ato kining gibuhat mga ka-Facebook alang sa katuyuan nga ato ang ipadayon gyud pagbandilyo ang pulong sa Dios, no? Okay, so sa tanan nato nga mga ka-Facebook dinhi, mga friend nato, mga ka-classmate nako sa una, batch nako sa high school. Bisan pa sa ato ang mga si tawag ana, batch nato sa atong pagka-elementary kaniadto. O sa ato sad nga mga kaparyentihan nga naadiri sa lain-lain nga lugar sa Pilipinas kay nagkatap ning Iramis na ay Iramis taga Cebu, taga Davao de Oro, taga Dimataling, taga Negros ug bisan pa sa Manila ug ngadto na sa Netherlands. Sa Antique, sa Lanao nga area sa Dimataling, Cotabato, daghan kayo mga hiramis ug iramis nga makita nato mga ka-Facebook nga nakataps tibuok kalibutan. Bisan pa sa atusad nga mga kaigsuonan dinhi sa pagtuo, ilabi na sa Temple Heights Baptist Church family, diri sa Ingog City, ang mga Kamanyan, ang mga Tabanaw, ang mga ang mga Sutis, no? Ang mga Sanses, ang mga Tanyo, ang mga Daamo, no? Ang mga Baltimore, no? Sa tanan nato nga mga kauban diri sa Temple Heights Baptist sa Hingoog City, mga ka-Facebook. Salamat punta sa lain na sang lugway gihatag sa Ginoo sa ato. Sa ato sad nga mga nagpaminaw kanunay dinhi sa ato ang live sa Facebook. Gikan nilang Jojo Cuerdo from Camiguin Island, no? O nga kanunay ginatong ginapahimangnuan mga kaigsuonan, mga kahigalaan, mga ka-Facebook ang ato ang mga katawhan, no? Kay lagi mao man gini tuyo ug tumong ngano nga kita ani apa. Ato pong i-shout out silang Rachel. No, silang Rachel og si dito sa Austria, bisan pa ni Joan Testolton. Austria silang sa Australia silang silang Joan Testolton. Dia sa Australia, dia sa Austria, no? Dapit na sa Europe silang Rachel, no? Kauban na siya ang pamilya diha. Bisan pa ni Remark Baltimore from Jeddah, no? Naaron siya diha na trabaho mga ka-Facebook. O sa tanan ginato nga mga kaigsuonan nga sa tinuod lang kanunay gyud nga nagatan-aw o nagtinguha sa pagsunod sa Ginoo. By the way, we thank God for everything that we happy in our life because in Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God according to His purpose. So, mo na mga kaigsuonan o mga ka-Facebook nga atong gipasalamatan dako ang Dios ni ana. Ako higala po diya sa Plaridel, no? Plaridel, ang Silo Bible Baptist Plaridel. Si Pastor Rasul Maribohok, mga ka-Facebook. Abot ta sa Plaridel, ha? Kay tan-awon po ko sila mga live diha, mga wali diha, no? Pastor Rasul Maribohok from Plaridel, mga kaigsuonan, no? Ato po nang gisundan ang iyang mga wali sa Facebook. O nga pasalamatan nato Ginoo tungod lagi kay naa siya purpose sa tanan nga nahitabo sa kinabuhi nimo, naa gyud purpose, mga kaigsuonan. Okay, so di kita maglangan kagabi atong gisgutan ang doktrina sa Biblia.
Doktrina sa Biblia, dili doktrina sa tao. Kay may untag doktrina sa tao, ang tao nagformulit og iyang kaugalingong doktrina, unya iyan ang gipanglugit diri sa Biblia, ang mga bersikulo nga iyan ang gibalay. Muna mga ka-Facebook, ang nahitabo, gitawag nato na sila og mga subjective. Mga subjective. Ang ilang pagtan-aw sa Biblia, usa ka subjective, sila'y magbuot mo ng ang uban, pang pilion nila ang mga bersikulo, pangbunluto nila ang bersikulo, itapak nila sa ilang doktrina. So kung wala gid kay kinibang pagtuon sa Biblia, mura pod og Biblia ang gitudlo pero wa day sa Biblia. So muna mga ka-Facebook nga challenge gid nato tanan nga muutuon ta unsa ang sakto gyud nga pagtuon sa Biblia. Gitawag nato na og subjective. Subjective. Usa man ang mga subjective na. Buti pasabot sila'y nagbuot sa Biblia. Pero kita nga magtutudlo sa Biblia mga ka-Facebook, dili ta subjective, kundi objective. May utag objective, ang Biblia mo ay atong gisunod. Kung unsay nakasulat diha, nakalagay diha, so ato na lang gisunod kay objective man ang atong pagtanaw sa Bible, no? Dili man ta pwede nga magbuot sa Biblia kay wala pa ta matao na naman ning Biblia. Wa pa ta matao na ang Biblia. So kinahanglan gid ay ang tao makahibalo gid siya sa proper study sa Bible. Kanang giingon ni Paul diya sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God. Approved unto God, no? A workman not needed be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, mo ka na mga ka-Facebook nga ang atong systematic study sa Biblia, nga ang Biblia mo'y atong gisunod. Gitugutan nato ang Biblia nga maoy mo istorya. Ili ka lugiton lang natong usa ka bersikulo diri, o niya ato dayong pasundon sa doktrina nga ato nang gipanday daan. So, muna mga kaigsuonan, bantayanan jud kay sa nga tanan. Mo nang kita gyud mo ukab ta sa Biblia, magtuon kita sa Biblia, no? Magtuon ta sa Biblia. So, mayong gabi po diay ni Brother Jojo Cuerdo from Camiguin Island. Matod pa niya, good evening, Pastor. Okay? Good evening, Brother Jojo Cuerdo from Camiguin Island. O diha sa Camiguin Island, maayong kamo diha sa Camiguin Island, no? Maayong gabiin ang tanan na especially Brother Jojo Cuerdo from Camiguin Island, no? Kauban sa tanan niya nga mga kahigalaan o kaparyentihan niya diha, no? O nga nining gitawag nato og evening Bible study. Every evening Bible study mga kaigsuonan. So kita lagi kay niamay social media. So gamito natong social media platform nga atong matudlo gyud ang pulong sa Ginoo. Nunit pa nga mo adto ka dito sa layo nga lugar, mag-Bible study through sa Facebook mga ka-YouTube. Pwede na natong makontinue na to ang pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? So atong milabay nato nga diskusyon, atong gisgutan mga ka-Facebook ang gitawag o duha ka hukmanan, no? Atong miagi, atong gabi, atong gisgutan ang doktrina sa mga apostol, no? Balikon nako ang panahon sa mga apostol, gitawag nato tong mga apostol, gitawag tong apostolic endowment. Kay kini magong Bible mga ka-Facebook, kung musuon niga sa proper study ani, naani siya hanay. Mubaya na nga pag ang New Testament, dunay New Testament, dunay Old Testament. Para makabantay ka ba, makabalo ka nga ang New Testament ug ang Old Testament separate na siya, di na sa pwedeng rambolo nimo. Ang Old Testament from Genesis paingon sa Malakay gitawag na og Old Testament. Unya kung imo nang hutog basa, so ganiro nimo nagbasa, kini nakapokus lang yun sa nasod sa Israel. Kabalutana nasod sa Israel, kung imo nang
hotdon og kining mark or imong bagisan ang word nga Israel, tanan nga chapter o tanan nga bersikulo sa Old Testament, mga ka-Facebook, mahugaw, puro na nag-mention about Israel, no? O dunay part gani sa gitawag nato mga ka-Facebook o sa New Testament nga nagisgot gyapon og Israel, no? Because ang Old Testament, ang kanang word nga Israel, mga ka-Facebook, narrative gina siya nga nasud karon nga nakig-away sa Gaza. Ang prime minister niya na mao si Netanyahu. So di nato na pwedeng i-assume nga ang Israel mo na ning congregation karon nga niya sa hingoog. So mo na gitawag nato allegorate na nga gitawag allegoration kana nga form of teaching, mga ka-Facebook. So dili na mao. Pag maingon gani ang Bible Israel, narrative gina siya nga nasod sa Israel karon. So ang Old Testament gihatag ni sa nasod sa Israel. Kunya history na sa Old Testament, history na sa nasod sa Israel, mga ka-Facebook. Ang New Testament mao na po niyang istorya unta sa panahon ni Kristo, pero pag-anha ni Kristo unta sa Israel kay gusto niya nga mao fulfillment sa tanan nga mga prophecies sa mga Old Testament prophets, wa nahitabo mo nang naapil na dinhi ang mga hintil, no? Kita hintil man ta kay mga Pilipino man ta, di man ta wa man tay dugo nga Hudyo, di man ta membro sa 12 tribes, mga ka-Facebook. Muna nga ang Old Testament gihatag ni sa Israel. Ang New Testament, mga ka-Facebook, kung ayaw na tugto ng Bible, gihatag ni gibili ni sa simbahan. Okay? Sa simbahan. Kita nato ni ang Matthew padulong sa the Book of Revelation, kini mga apostolis ang nagsulat ani nga membro sa simbahan nga gitukod ni Kristo. So that is our systematic study. Dili na ni kay bunot-bunlot aning ato. Now karon, atong isigutan ang duha ka klase nga hukmanan, no? Dunay hukmanan sa wa maluwas. Motong giingon nato nga inig kamatay sa tao nga wa maluwas. Tanan nga mga tao, mga ka-Facebook, nga nangamatay nga wa sila maluwas, tuwa sila gipreso sa Ginoo dito atong Hades. Atong basahon na pagkamatay ni Kristo, giadtuan niya atong Hades. 3 days o 3 nights si Kristo wala sa lawas physically. Dito siya sa ilalom sa yuta. Og iyang giwalihan ang mga tao, mga kalags, mga tao, ang wali ni Jesus Christ, orientation na lang. Kung baga, nagpakita siya dito, nga mura na lang nag-ingon, oy, ako tong giwali ni Noah, wa niyo to, o ako to, tinuod to. Confirm na lang nga ang giwali ni Noah sa Old Testament, siya, nga wa to, pero why naluwas dito baya, mga ka-Facebook? Ang gituyo lang, so gilaag lang ni Kristo dito sa ilalom sa yuta para sa Hades dito. Miadto siya sa Hades, miadayon paghuman, iyang gidala ang paraiso, ang gitawag ubot, Abraham bosom, ngadto sa heaven. So muna'y trabaho ni Jesus Christ, pagkabanhaw niya. Kay pagkabanhaw ni Jesus Christ, dunay 40 days o 40 nights nga siya nagpakita pod. Human siya nabanhaw, dunay usa ka bulan og napulo o kaadlaw nga si Kristo nagpakita pod, nakigkuyog sa mga apostoles. Kaysa wa pa si Kristo namatay, physically, dunay 3 ka tuig, 6 ka bulan niya nga pagpagikuyog sa mga apostol, sa mga disciples. Pagkamatay ni Kristo, nabanhaw na siya, doon na po'y usa ka bulag na pulo ka adlaw nga nagpakita siya, nag-uban-uban sa siyang mga apostol. Motong katong mga apostol, pagtangtang sa ilang mga duda, motong na-confirm yun nila nga si Kristo buhay yun, motong titin nilang isuga, pagsangyaw mahitungod ni Kristo. Pero gisgutan ni Pedro, diri sa 1 Peter chapter 3, mga kaigsuonan, nga miadto si Kristo sa ilalom sa yuta, ug iyang giwalihan ang mga kalag dito sa Hades, nga nagmasinupakon panahon ni Noah. Subaga, walay naluwas dito. Ang gibuhat lang sa Ginoo, pagpakita nga ang giwali ni Noah
siya. Unya, wala nila tuohi. So, that is only for legally evidence mga kaigsuunan nga di gyud magmahay ang tao karon, no? Muna ang tao maimpierno siya, di siya magmahay. Kay enough kayo nga information iyang nakalap diri, iyang nadungog diri, nya maimpierno siya, di siya magmahay kana kumpleto nga information ang iyang nadunggan. Ingon diri mga kaigsuunan, sa 1 Pedro Kapitulo 3, versikulo 19. Ingon pa din diha, kung sa 18 na, si Kristo man na, ako basawa na 18, kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tao apan gibanhaw diha sa espiritu. So makita nato mga ka-Facebook nga sa pagkamatay ni Jesus Christ para gyud to sa mga dautan. Mga dautan nga tao, mga makasasala nga tao nga kining wa pamatawa ng higayuna. Kunya sa diha na nga natawo sila, kung mutuo sila, makaambit sa maong kaluwasan. Pero katong mga nangamatay na nga wa gid katuo sa giwali ni Noah, wa na gito sila'y kaluwasan pa. Kay ang kaluwasan lagi, panahon lagi sa buhi. Yun. Ini kamatay sa tao, wala na. Now, karon, verse 19, ito pa niya. Diha sa iyang espirituhanong kahimtang, si Kristo maning siya, miadto siya og nagwali sa espiritu nga nabilanggo. Unsay kahimtang sa mga espiritu kuno dito sa Hades, nabilanggo. Kana bitong nabilanggo, nakabalo matag nabilanggo kanang napriso, di man nakalakaw-lakaw. Di man nakalakaw-lakaw, nabilanggo gani. Naaragyo sa ka lugar. Limitado ra gyud ang iyang kalaglaagan niya. Kapalo matag nabilanggo. So ang mga kalag sa mga tao karon nga nangamatay nga wala mituo sa giwali sa kaluwasan kaniadto nga buhi pa sila, so automatic silang prisohon dito aning gitawag og Hades. Ingon siya sa 19 diha sa iyang espirituhanong kahimtang si Kristo man ang siya, miadto sa iya miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Naay day mga espiritong gibilanggo, mga kalag ni tao nga nagmasinupakon. 20. Mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga sinuhi naghimo sa arka. So makita nato nga tanan nga mga tao nga wala kasulod sa arka nangamatay man to sila. So ang kalag ato, ang espiritu atong kalag tuagi preso ni ining lugar nga gitawag ni mga kaigsuunan og Hades. Gipreso ni. Gipreso ni. Mo na nga ining kamatay sa tao karon moapas aning lugar basta wala siya maluwas. O gitawag tani mga ka-Facebook sa theological study nato. Gitawag nato ni sa og partial judgment. Kay Hebrewano 9:27 giklaro man na it is appointed unto men once to die after the judgment. So ang tao nga dili luwas karon, inig kamatay ana bilangguo ng iyang kalag dito sa Hades. Kung ang Ginoo nakabilanggo man atong mga kalag sa mga tao nagmasinupilon ngadto ni Noah sa panahon ni Noah. The same ra gyapon nga pattern mga ka-Facebook. Ang buhaton sa Dios sa mga tao karong mga matay nga wala gyud nakaangkon sa kaluwasan. Mo na gitawag og gistudlo sa Biblia. Kanang moingon bitaw tama kay. Matud pa din ni apon ni sikuan kini bang atong baser mga kaigsuonan. Kanang nangamatay karon mga ka-Facebook. Kanang nangamatay karon nga wa maluwas. Adto na paingon sa Hades. Sa Katoliko giingnan nila og purgatorio. Wa man na sa Biblia ng purgatorio. Kani purgatorio manggod ang ilang teaching ani sa mga Katoliko nga ang imong kalag moanho aning lugar mo na nga ang mga paryente nimo nga buhi kinahanglan gyud kuno nga magpamisa, mohatag og kwarta sa pare para ang imong kalag mapamisahan. Unya kuno kung maka sa tawagan na
maka mamisahan ko no, so naitendency ko no nga mahilangit ang kalag. Mga igsuon, mga ka-Facebook, kana nga teaching wala na sa Biblia. O sama atong nahitabo ni Noah sa una, katong tanan nga mga tao, katong tanan nga mga tao nga nangamatay sa panahon ni Noah. Kinsa man kunoy mo pamisa kuno ato nga ang tanang mga tao nangamatay man niya si Noe, wa man po nabasa nato nga nagpamisa sa tumakalag nga nangamatay. Mga binuang mga doktrina, mga ka-Facebook. Ang mga kalag sa mga tao nga nangamatay panahon ni Noah, gipreso dito sa Hades. Di ba? Kaya giklaro na sa 1 Peter chapter 3 verse number 20. Ingon siya, mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios. 19. Dito sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya sa nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios, samtang siya nagpapailubol nga naghulat kanila sa diha nga sinuwi naghimo sa arka, 8 lamang ka tawo ang misulod sa arka og naluwas pinaagi sa tubig. Makita na to mga ka-Facebook nga ang kalag sa tanan nga mga tao sa lunop, sa lunop, dito paingon aning Hades. O sa diha nga muadto gani ang kalag sa Hades, mga ka-Facebook, wala nagitsansang maluwas pa. Muna nga ang Biblia gigama ni sa Ginoo para ikaw makabalo ka sa angay nimong buhaton karon. Sumuni nga ang gitawag tani mga kaigsuonan og partial punishment. Kay ang final punishment, mga kaigsuonan, habwaon is Ginoo ning mga kalag diri nga nasa Hades. O niya patubangon siya sa white throne judgment, sila sa white throne judgment. Dayon ilabay sila tanan dito sa lake of fire. So, kung imo tan-awon, tanan nga nangamatay nga wa maluwas sa buhi pa, mauna ang ilang future. Mauna ang ilang future. Wala na'y makausabana. Wala na'y makausabana. Basta mamatay na gani ang tao, wala na gyud kaluwasan gyud, mga ka-Facebook. Wala na gyud kaluwasan. Bisan pag ihurot lagi, baligya lagi ng iyahang kabilin o ihatag sa ilahang leader sa ilang tinuohan, di gyud ka maluwas. Kini magong kaluwasan, mga kaigsuonan, imuha maguning commitment. Ikaw ba muduol sa Ginoo? Di man ni mapalit. Di man ni mapalit ang kaluwasan og kwarta. Dili man ni madala og ampo og nibisan kinsa. Ikaw man gyud ang muduol sa Ginoo. Ikaw man gyud ang muduol sa Ginoo. Di man ni kay imong kada tingaling magpapalit kag asin padulong sa merkado, pwede na imong padala-padala nimong tao. Pero kung magisgot ganitas Ginoo na, mga ka-Facebook, sultian ta mo sa tinuod, ikaw gyud mismo ang mo surrender sa Ginoo. Nya, kung namatay ka nga wala ka ka-surrender niya, di impas ka. Mo ni ang gitawag nato, mga kaigsuonan, o gani napag yun diri mabasa nato, mga kaigsuonan, sa 2 Peter. Kay tulo man guni ka word ang gigamit dinhi sa Bible. Kining Hades, Gehenna o Tartaros sa Griego ni, pero kaning Tartaros mao ni ang gipreso sa mga angel, no? Katong mga angel nga mga maldito kayo nga kauban ni Satanas, diri gipreso ni diri, mga kaigsuonan. Awag gani 2 Peter. 2 Peter chapter 2 ta, mga kaigsuonan. Verse 4. Ingo din Okay, 2 Peter chapter 2 verse 4. Wala kaloy sa Dios ang mga anghel nga nakasala. So ganina dunay mga kalag sa mga tao, espiritu sa mga tao nga preso dito sa Hades. Diri karon anghel na pod. Asa man ni gitawag ni mga kaigsunan og Tartaros, dito gyapon ni sa ilalom siyuta. Wala kaloy sa Dios ang mga anghel nga nakasala. Gitambog sila sa impierno o gibilanggo taliwala sa kangit-ngit hangtod sa adlaw sa paghukom. So makita na to, mga ka-Facebook,
Nga dili lang tao ang gipreso didto sa impyerno, kung dili bisan pa ang mga anghel nga nakasala batok sa Ginoo. Si Lucifer, wala pa man si preso si Lucifer, pero doon na nay mga ginsakpan ni Lucifer nga gipreso sa Ginoo. Giklaro diya sa 2 Peter chapter 2 verse 4. Wala kaloy sa Dios ang mga anghel nga nakasala, gitambog sila sa impyerno. Sa Grego kini mga kaigsunan, balik ta sa original manuscript, gitawag ni mga kaigsunan og Tartaros. Nga pinakangiob o pinakangilad nga lugar sa Hades. Tingog pa niya, gibilanggo taliwala sa kangit-ngit hangtod sa adlaw sa paghukom. Di ba? Makita nato mga kaigsuunan, doon naman di ini kining gitawag nato mga kaigsuunan o kanabang prisuhan. Not only mga tao ang prisuhon sa Hades, doon na po'y mga angel na nga priso na dito mga ka-Facebook. Unya, kaning mga kalagas, mga tao o angel din kuhaon ni sa Dios atong basahon mga kaigsuunan diri sa Revelation. So wala na luwas din wala na kay kaluwasan din Once nga ang kalag sa tao masulo din no chance na nga maluwas. Pero sa Katoliko, pagkalap sa mga pundo, ilang ipatuohon nga kinanglan tong namatay pakuan nito pa misahe to para makaadtog langit ngano man. Gamit na ni Anastasius mga kaigsuonan, si pare nila Anastasius kay lagi ang ilang tuyo ana pagkalap og panding bisan nga matay na nga mga kalag ilang paamuton ang buhi para makakalap gyapon siya og pundo bisan patay na. Gitawag ta na og bias nga mga pagtudlo nga wala sa kamatuoran. Dako kinang ilad. Dako kinang ilad. Pila naman na namatay imong lola, namatay imong mama, gipamisahan nimo. Ikaw nga nagpamisa, namatay na po ka, gipamisahan na po ka sa imong pag-umangkon, imong anak, magkanit-kanita, walay undang nga dawat sa kwarta mga kaigsuunan sa mga tao nga nagtudlog sipyat. Nagtudlog sipyat, mabitaw ng mga Katoliko, wag gini sila pakialam, magpakasala sila tinuod, kaya nagsalig sila nga naalagi mo ampo daw nila nga mga paryente. Mo na ang pinakadautan o pinakamaro nga doktrina, scam, pangwarta na mga kaigsuunan. Pangwarta. Kay bisan og mga maas na dinawat ang pari mga kaigsuunan sa kwarta, di man kinmingon siya nga undang na hatag kay nahilangit na to. Puro lang na siya gitawag nato mga kaigsuunan og guni-guni kasi tawag ana. Di man na ingon nga daot kay tinuod man na. Na ako'y igagaw nga pari. Matod pa niya nga susgaw, nag-ingon pala unta ka nganong nagpastor na unta ka. So nag-ingon pa lang kanako, tabangan ti ka nga mag-eskwela pari to Cebu. Cebu man doon siya nag-graduate. Pwede nindota kayong sakyanan, Fortuner. Di man ato panapi mga kaigsuunan. Kung na may pinakapanapi nga relihiyon nga kapunungan ang Katoliko kay gikan sa bunyag confirmation hangtod mamatay ka gi-requires nila nga hatag kag misa. That is dako nga gitawag og panapi. Pero kining akong gitulo niyo di gini panapi kay gituluan makakaron nga maluwas ka buhi pa ka. Sila di man na mo tudlo sila nimo nga maluwas ka. Kulaton magkapakbantay nimo, niya kamatay nimo katong mga mahal nimo sa kinabuhi, ila na po itong briefingon, pamisa para maluwas tong namatay. Di man naingon nga daot kay mo man doktrina ani nila. Pero balik ta sa Biblia because tanaw na to ang Biblia magud kay mga kaigsuonan naa diri ang tinuod nga pagtulunan. Naa diri karon ingon ang Bible. Tanaw na to unsay future sa mga kalag nga naa diri sa Hades. Ingon din sa verse number 12 sa Revelation chapter 20 verse number 12. Ingon diri mga kaigsuonan, ingon siya og nakita ko ang mga patay inila og dili inila
Ano man na? Ipasa ni mo di sa ako. Okay? Matod pa din ni mga kaigsunan. Kung nakita ko ang mga patay nila o diliin nila nga nagabarog sa atubangan sa trono, mga patay ha? Ini mga tawanan, mga ka-Facebook. Gitawag sila mga patay kay dito man sila gikuha sa Hadis. Gibukad ang mga libro ug may lain pa gayong librong gibukad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay, sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Kini nga hukmanan mga kaigsuonan, hukmanan ni sa mga patay, dini hukmanan sa mga buhi. Gitawag ni eternal death. Ang mga tao diri nga moatubang sa white throne judgment, gigikan sila sa Hadis. Wala na ginay chance. Sa maningon bisag unsaon palagi ampo sa usa ka barangay manalabtan mga kaigsuonan, wa na ginay kaluwasan pa human ang tao mamatay. O bitaw nang si Pablo nag-ingon siya nga today is the day of salvation. Now is the day of salvation. Because ang kaluwasan magud mga kaigsuonan, karon nga buhi ka, dili pare sa Katoliko nga hulaton pagkagmamatay usa ka makatudluan kung langit ba kanya pamisahon pa nimo tong imong mahal sa kinabuhi. Nya naglangoy-langoy nakaskalayo sa impierno, nothing at all mga kaigsuonan. Ang gitudlo sa relihiyon nga Katolisismo. Unang wa jud kaluwasan ni mga kaigsuonan. Pero kung gusto kang kaluwasan, dili kita sa Biblia. Ingon dinhi. Unyan, ang kadagatan o ang hadi o ang kamatayon o ang Hadis, mitugyan sa mga patay nga diha kanila. O yukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Yukman. O sa may purpose aning hukom, maulag itong pagbahin-bahin sa kigusgon sa kalayo sa impyerno. Kini mga tawhana, naa nasulod sa Hadis, patubang sa white throne judgment, unya ilabay man ni sila dito sa lake of fire. Ang purpose na ining hukmanan mga kaigsuonan, pagbahin-bahin sa gisguskon sa kalayo. Kay na mga tao din nakapatay usa, wala kapatay, hubog-hubog lang iyang bisyo, or wala kadawat sa Ginoo. So lain-lain man ni silang area assignment. Ang purpose aning white throne judgment mga kaigsuonan, hukmanan sa wala maluwas, para pagbahin-bahin sa giguskon sa kalayo sa impyerno. Kaya dili man pareha ang giguskon sa kalayo sa impyerno. Dili na tulo ka klase nga kalayo sa impyerno nga gimension sa Bible, kanang gitawag nila og naan ng green, naan ng pula, og naay itom. So kining lugara ibahin-bahin kining nakapatay 5, nakapatay 10, dili man na parehas giguskon sa kalayo sa impyerno. So mo ni ang future sa mga kalag karon sa mga tao nga naa sa Hadis. Muna nga pagkakaroon, ikaw, wa pa man ta namatay no. Kung wa ka maluwas, kinahanglan tingwaon nimo nga maluwas ka karon. Kung wa ka maluwas, inig kamatay nimo, diri mo diretso ang kalag nimo. Tanaw nato mga kaigsuonan. Okay, atong tiwasog basa. Ingon diri sa 14, unya gitambog ang kamatayon ug ang Hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Asa paingon ang Hadis ug kamatayon katong mga kalag? Dito paingon sa linaw nga kalayo. No? Muna siya ang final judgment sa mga maluwas. Ang ilang lugar nga naa karon sa Hadis, ibalhin na sa lake of fire. Parehas ba aning mga piniriso? For example, piniriso sa city jail. Kung madukdukan na sa huwes, dalon na i-deliver na paingon dito sa Davao Colony. May man na nga kuan kay kung pananglitan mga kaigsuonan magbinutan ka Davao Colony makagawas man ka, pero kini lugar di nakakagawas pag abot diha pa lang sa city jail prisuhana. Pag abot nimo dito sa Davao Colony prisuhan gyapon. Murag ingon aning nahitabo mga igsuon ang pero mas worse na dito no dire sa Hadis kalayo na. Pag-abot ni mo dito sa lake of fire, kalayo gihapon, pero lake of fire na, mga kaigsuunan. Muni ang hatol sa Dios sa mga tao nga wala maluwas o wa manumbaling sa kaluwasan, samtang buhi pa sila. Dako man ang iskam, ma-iskam ka, kanang pwesa ma-iskam ka kwarta, okay ra na.
Okay ra nang ma-scam kag kwarta kay makita naman ang kwarta. Pero ma-scam gani ka sa imong gituohan karon na wa na bagyo ribansin pa. Muna nga pagkakaroon, buhi pamangka. Liag yun ning kamatuoran, Biblia yun. Kay kung magdahom ka sa pagtulunan sa mga pagtulunan ka ng purgatorio, oray kay iskama na ang tuyo ana magsugod ng purgatorio mga kaigsuonan naa sa 500 century. Oh. Siya ay usa ka pari si Pope Pio VII nag-implementar og nag-invento siya og gitawag niya og purgatorio, pagkalap og funding sa mga kalag sa mga tawo nangamatay na. Oh, pero ang purpose na nag-raise og funding, gigamit lang ang mga patay para makakuha gyapon sila og kwarta sa nangamatay na. Pero sa Bible igsuon dili ngunana ang gitudlo sa Bible. Una ang Bible dili mangiscam ang Bible. Ang relihiyon i-scam ka. Inig kamatay nimo di na malabad ka maka impierno gid paingon. O tanawa ha. Unya gitambog ang kamatayon og Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Ang linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon, no? Ikaduhang anong gitawag ni ikaduhang kamatayon? Kay magsaper man kaani diri. Wa nagyoy pahulay ang imong kalag. Adlaw o gabi gisgutan na sa Revelation nga mag-utbo ang kalayo sa way katapusan. Unya didto na ay daghang ulod, Sa Hades kalayo ra. Pero dito sa Lake of Fire, mga kaigsuonan ko, doon na mga ulod. Asa mabasa, Lucas. Nalaw na to. Sa Lake of Fire, naanay brimstone, kanang yung tag-brimstone, kanang bang nagbaga nga mga bato, nga mosamot o kainit ang impyerno. Nagbaga nga bato, o naay asupre dito, naapagyoy ulod. Muna giingon sa Bible, mga kaigsuonan. Una nga, angay jud kang mahadlok. Munang mintras buhi pa ka, kinanglan, pangitaon nimo ang kaluwasan. Kay inig kamatay nimo, no opportunity. Close na ang kahigayunan sa taong maluwas, mga isuki, inig kamatay na niya. Ingon diri mga higala sa Lucas 9:46. Okay. Lucas 8. Lucas 9:46. 44. Ingon diri mga igsoon. Marcos day, excuse me, Marcos 9. Okay, na kay Bible, pwede naman yung basahon. Marcos 9:46. Ingon din ingon siya din mga kaigsuonan. Okay, ingon din 44 tamang sugod. Ingon din dito dili mamatay ang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. 48. Ingon siya sa 48 mga kaigsuonan. Balik niya din ingon din sa 48. Dito dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. So ang Lake of Fire mga kaigsuonan, dunay ulod na didto. Ug ingon ang Biblia sa verse 15 sa Revelation 20 verse 15, ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog gayud sa linaw nga kalayo. So mo ni ang gitawag og judgment sa wala maluwas. So inig kamatay sa tao karon nga dili luwas, mo diretso iyang kalag sa Hades. Nagulat ni mga kaigsuonan sa gitawag og final judgment. Mo na nga ang kaluwasan gani karon gitanyag sa Ginoo sa buhi gyud. Daw karon arita sa mga naluwas na. Inig kamatay sa luwas karon asa man paingon ang iyang kalag. So ang Bible mga igsoon atong pa-istoryahon. So, dirita karon mga kaigsuonan sa mga luwas na pod. Siguro, kung nahibaluan ninyo ganiha, ang atong explanation mahitungod sa mga kalag sa mga taong wala maluwas, tuwa sa Hades karon gibutang, dayon
patubangon sila sa white throne judgment, dayon ilabay sa lake of fire. Sumumanay future sa mga maluwas. Arita sa mga naluwas. Okay? Now karon. Abi ninyo mga kaigsuonan, ang mga kalag sa mga tao kaniadto nga naluwas panahon nilang Abraham, tuwa sila gibutang atong gitawag nila og paraiso nga naadapit ibabaw nga lugar sa Hades. Kung imo nang mabasa ang Lucas 16, makita man nato diha nga miyahat yun ang taong dato og iyang nakita dito sa layo si Lazaro. So katong lugar nga nabutangan ni Lazaro gitawag to sa paraiso. Paraiso. Tanawa gani sa Lucas 16 mga kaigsunan in verse number 23. O 22 unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato usab namatay o gilubong o nagantos pag-ayo dito sa Hades. Asa ang taong dato nagantos dito sa Hades. Verse number 24. O matod pa din ni mga kaigsunan, busa misinggit siya. Matod pa ni Hades. Busa misinggit siya. 23. O nagantos pag-ayo dito sa Hades. Unya miyahat siya og nakita niya dito sa layo si Abraham og si Lazaro sa iyang kiliran. Miyahat. Kanang word nga miyahat, meaning naa siya sa ubos unya silang Abraham og silang Lazaro nakita nito sa ibabaw. So katong lugar nga gibutangan ni Abraham ug ni Lazaro gitawag to sa paraiso, mao to siya ang elevated nga lugar ug ang ubos ato Hades. Di pa to langit mga kaigsuonan. Pagkamatay ni Kristo mga kaigsuonan, katong lugara gidala ni Kristo sa langit. Ingon ang Bible sa Matthew 27. Tanaw na to ha. Matthew 27 verse number 52. Ingon diri ang atong mabasa mga kaigsuonan. I-take note ni mga verses mga kaigsuonan nga ato karong gitun-an. Kaya importante kikini alang nato nga mananampalataya kay Kristo. Ingon din ni mga kaigsuonan sa verse 52. Ang mga lubngana nangaabli ug daghan sa mga nangamatay sa katawhan sa Dios ang nangabanhaw. Mao ni ang nahitabo pagkabanhaw ni Kristo gikan sa mga patay. Sa ato pa pagkabanhaw ni Kristo, iya dayto pagkamatay niya, iyang giadtuan tong lugara unya gidala niya ang mga luwas. Mao ning dunay pagkabanhaw nga nahitabo sa pagkamatay sa pagkabanhaw ni Kristo. Matupad dinhi, ang mga lubnganan nangaabli o daghan sa mga nangamatay, ang mga tao, ang mga katawan sa Dios ang nangabanhaw ug nanggula sila sa ilang lubnganan ug miadto sila sa balaang syudad mga kaigsuonan. So kining balaang syudad diri refer ni sa heaven mga kaigsuonan. So katong Abraham bosom pagkabanhaw ni Kristo gihakot niya ang mga kalag didto o gidala niya sa heaven. Muna nga ang mamatay karon panahon sa church age moderate na sa heaven paingon. Tan-aw na to mga kaigsuonan ang gisgutan dinhi sa Efeso. Efeso 4. Giklaro dinhi. Efeso 4 mga kaigsuonan, matud pa dinhi sa 4 bersikulo 8, mao ni ang ato makita diri. Matud pa dinhi sa verse number 8, matud pa kay nag-ingon ang kasulatan sa pagkayab niya ngadto sa kahitasan, nagdala siya og daghang mga bihag. Kining bihag refer ni sa mga Old Testament saints, katong mga tawo nangaluwas panahon sa karaang tugod. Ingon pa diha, nagdala siya daghang bihag o gitagaan niya mga gasa ang mga tao. Kisa may gitagaan niya gasa ang mga tao. Kisa itong mga tawanan, mga Old Testament saints, mga luwas na sa buhi pa sila. Manahin, unsa may ipasabot sa igiingon sa pagkayab niya. Nagpaasabot kining mikonsad siya dito sa kinahiladman sa yuta. Hingadto si Kristo sa kinahiladman sa yuta. Verse 10, busa siya nga mikonsad, maura usab ang mikayab, saylo pa sa kalangitan, aron lukpo niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. So, pagkamatay ni Jesus Christ, 3 days of 3 nights, mianto sa ilalom sa yuta, o nagwali sa mga tao nga wa maluwas panahon ni Noe,
Yang ipabalo nga, mauto, ako tong inyong gisalikway ni. Ako tong giwalin nuwi, nga wa ninyo tuohi. Pero naara sila dito, ang gihakot sa Dios ng mga kalag, mga kaigsuonan, nga gitawag diri bihag, kadtong naa sa paraiso. O gidala ni Kristo ang paraiso, apil na ang mga kalag sa mga tao dito, gibanhaw niya, ug mo na karon nga ang tanan nga mga nangaluwas nga buhi pa, mo diretso na paingon sa langit. Muna nga kung imong tan-awon mga kaigsuonan, ang nangamatay sa panahon sa iglesia, moderitso na paingon sa langit. Ngano man na, tungod kay ang paraiso, wala na gibutang sa naandan nga butanganan sa una nga naa sa ilalom sa yuta, ilibitid nga lugar, kundi ang paraiso karon gidala na ni Kristo sa heaven. Makita tani mga igsuon, sa diha nga nabanhaw si Kristo, ug miuli sa langit, ang unang namatay nga Kristohanon mga kaigsuonan, mao si Stephen. O si Stephen, usa ka deacon sa Jerusalem Church, nga kung imong tan-awon mga kaigsuonan, siya ang primero nga namatay human nga si Kristo miuli sa langit. Atong basahon, unsay nahitabo niya mga kaigsuonan. No? Ingon din si Stephen luwas. Buhi pa si Stephen, luwas na siya. O niya, sa iyang pagwali sa kaluwasan mahitungod ni Kristo, gibato siya. Gibato siya. Okay, Acts chapter 7, verse number 55. Ingon din apan si Stephen, nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit, ug nakita niya ang himaya sa Dios o sa Jesus, nga nagatindog sa tuo sa Dios. Mingon siya, tanawa, nakita ko nga ang langit naabli og ang anak sa tao mitindog sa tuo sa Dios. Nganong mitindog man si Kristo dito sa tuo sa Dios, sa dihang gibato sa Stephen, nya hapit siya namatay na. Himalat na siya kay inig kamatay ni Stephen, ang iyang kalag moderitso paingon sa langit mga kaigsuonan. Muna nga ingon ang 2 Corinthians chapter 5 verse number 8, absent from the body, present with the Lord. So inig kamatay sa luwas karon mga kaigsuonan, moderitso paingon ang iyang kalag sa heaven, mga kaigsuonan. Muna ang doktrina sa Biblia, nga wala ni gitudlo sa ubang mga tao, nagtudlog kaluwasan, apan wala gyud sila nag-explain, mahitungod sa dangatan sa mga tao nga nag-claim nga luwas karon, unsa may ilang dangatan, inig kamatay nila. Mga igsoon, diri sa atong channel, atong gi-explain din basta luwas ka, sama ka ni Stephen, inig kamatay nimo, dunay angel of the Lord nga modala nimo paingon sa langit. Muna ang kamatuoran mga kaigsuonan. Di ka maataw-ataw diri. Mo na nga ang Bible mao mong gini ang pinaka nindot nga ato ang gitawag nato mga kaigsuonan sundon. Kay di man kita masayop diri. Unsay gingon sa Bible mga kaigsuonan sa 2 Corinthians chapter number 5 verse 1 ingon si Paul, inanis Paul. Kay nasayod kita nga inig kaguba na nining atong gipuy-an nga payag nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios og puloy-anan didto sa langit. O giklaro na niya mga kaigsuonan nga mga tao nga naluwas karon tungod ni Kristo, inig kamatay nila dunay maayong lugar nga giandam sa Ginoo kanila. Verse number 8 indun pa nima, busa angay kitang masaligon pagayo, nasayod kita nga samtang aniya kita ni ining lawas sa layo kita sa Ginoo. Ingon siya absent from the body. In verse number 7, kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong nakita. 8, ingon din 2 Corinthians chapter 5 verse 8, kita masaligon kayo og palabihon nato nga mamiya kita ni ining lawasa, inig kabiya nimo, asa man ka og makig-uban sa Ginoo. Pati pasabot kon ang tao karon nakadawat sa kaluwasan, buhi pa siya, inig kamatay niya, ang iyang kalag moderitso paingon sa heaven mga kaigsuonan, kay mauna ang nahitabo ni Stephen during the time nga siya gibato o gipatay mga kaigsuonan. So muna ang future sa mga luwas. Mingon dayon ta nga inig-abot sa kamatayon sa luwas, moderitso paingon sa langit mga kaigsuonan. Kabantay mo ni Stephen, the first martyr after Christ was resurrected. Di ba naabli ang langit? Kunya nakita niya nga si Kristo mitindog sa tuo sa amahan. Ngano man na,
tungod kay nag-welcome sa iyang kalag mga kaigsuonan. The same report gihapon mga kaigsuon, kada usa nato nga mamatay. Mamatay gani ang luwas, samta ko, mamatay ko on the spot. Sa dihang maputlan ako gininhawa ang akong kalag, dalon sa Ginoo sa langit. That is the Bible teaching. Muna yun ang Bible sa Hebrews, sa gitawag na ito mga kaigsuonan, o sa Hebrews 9:27, it is appointed unto men was after the judgment. Ang judge na ako is to going to heaven. Ang judgment po mga kaigsuonan sa maluwas is going to Hades. That is the Bible teaching. That is the doctrines from the Bible mga kaigsuonan. Unang muna gibarugan sa Biblia. Ug mo sa may akong gituuhan mga kaigsuonan. Tungod kay nahibalo man ta nga ang Biblia wa pa ta nahimugso naa ni. No, naa ni. Ingon ang Bible sa 2 Corinthians 5 verse number 8, absent from the body, present with the Lord. So muna nga kung ang tao, kung ikaw naluwas ka karon, kini kamatay nimo, langit ka paingon. And that is the good news for us, being a believers of the doctrines of Jesus Christ. Yan mga kaibigan. Yan po ang katotohanan na dapat po nating itanim sa ating kaisipan, sa ating damdamin, sa ating puso mga kaibigan. Ito po ang tinatawag nating blessed hope. Sa bawat taong na sumasampalataya kay Kristo, magkaroon siya ng buhay na walang hangganan. Sabi po doon sa John 3:16, ingon para kay gumapagayo sa Dios ang kalibutan. Ug tungod niya gihatag ang iyang bugtong anak. Aron sa bisag kinsa nga motuo kaniya, dili na malaglag kundi makabaton hinuon ug kinabuhing walay katapusan. Mga kaigsuonan, ang kaluwasan nato karon panahon sa epistles era, mao si Kristo. Dili ng imong relihiyon diya. Mamaas na lang lagi ka. Kanang relihiyon nimo mao na nimo pugong nimo muplitin mo paingon sa impyerno. Kung palabihon nimo imong relihiyon, sama ra nga imong gihigugma ang kalaglagan sa imong kalag mga kaigsuonan. Pero kung imong higugmaon si Kristo, dawaton nimo si Kristo nga imong manluluwas, inig kamatay nimo, makita nimo siya og makatagamtam ka sa tinuod nga kaluwasan nga maoy gisaad ni Kristo ni adtong nahigugma og nagtuo kaniya mga kaigsuonan. Ingon siya dili na malaglag. John 3:16 klaro kina kinabuhing walay katapusan. Adto pa niya ang tanan nga salig kaniya dili na malaglag kundi makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ingon ang John 3:18 ang tanan nga mituo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Mga kaigsunan ko, diri na to sirada na to ang study ni Tagna sa kagabion. Before ta moadto sa banig, ayaw pasagdi nga ang imong kalag walay kasiguruhan sa imong kaluwasan. Kung di man ka motuo sa akong gisulti karon, imo hasab na at least inigabot niya sa kamatayon, dili jud ka makamahay sa Ginoo kay kumpleto na nga impormasyon imong nadunggan nini ang kaso diri wa lang nimo tuoy siya. Muna nga kaigsuonan, tuoy si Ginoong Jesucristo. Ingon ang John 3:16. John 3:16 to 18. Ingon siya 17, kay wala ipadala sa Dios ang iyang bugtong anak aron sa pagsilot kundi aron pinaagi kaniya maluwas. So ang kaluwasan nato naa ni Kristo. Wala sa imong pundok, wala sa imong kaugalingon, naa ni Kristo. Unsa may buhaton nimo? Musalig kaniya. Anang pagsalig mga kaigsuonan nga dulot sa imong bukog nga gawas niya, wala na ilain pang imong gasiligan. Siya ra gyud. Muna mga kaigsuonan ang pagsalig nga makaluwas, makadala kanimo sa langit mga kaigsuonan. Okay, salamat sa inyong pagtanaw, paminaw sa itong mga giwali dinhi. I hope and pray nga doon natay mga pagtulunan nga nakuha gikan sa pulong sa Ginoo. Salamat data ni Sir Car, no? Sir Car, si Don Carlos, Sir Car, ako ni Higala from UK, United Kingdom. Salamat po ni Moses Teo from Australia. Salamat po ni Brother Joe Cuerdo from Camiguin Island. Shout out na to tanang mga viewers o atong mga watcher na yung tagna sa kagabion mga kaigalan. Inyong ubos nga lagad way lain, may nasa ganinyo. Pasalamati o tawag ang Ginoo sa ipagkamuligid sa imong banig. Maayong gabi ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan to God be the glory.